Okay, we are live. Hello po. Sorry, 6 minutes late from the time na 8 p.m. Hi everyone. Thank you for joining us this Saturday evening for our Neurodiverse Minds FB Live po. So isang kwentuhan na naman po where we will be inspired and we will learn more about the experience of um um wait lang. Yan. Let me share the screen. We will be inspired from the story that we will learn from tonight po. So, i-share ko rin muna yung screen natin. Yan. And while you're joining us, please help us by reposting or resharing this Facebook Live sa mga groups nyo po or sa Facebook wall nyo. Ayan. And I'll do the same in a bit. You can also comment po where you are joining us from this evening. And we're hoping that wherever you're joining us from, you're safe po, you're doing good po. So yan, share muna tayo sa mga groups natin. Ay, nag-play pala siya ng pusa. Nung plinay ko, nag-play pala ng pusa. It's only this. Saan ba tayo? Ayan. Pause on that. And share to groups. We are still celebrating this whole month of April po, the World Autism Awareness Month. Yung day is ng April 2 kasi, which coincided with our Holy Week celebration po. Yan. So kung may katanungan po kayo, please do send us your questions. Um, and sa mga bago pa lang po na magjo-join sa atin, I'm Miss Joy SP and I usually have Facebook Live events for free that aim to spread awareness and share acceptance and understanding po through different segments. So ito po yung isa doon, Neurodiverse Minds from the Awesome Minds that was initially launched last year. So we want to present different stories from neurodivergent individuals and their families and hoping we can learn from them. So, ang story natin for tonight, we will be joined by Naomi and Mommy Rosie. So, kung familiar po kayo, kung medyo nare-recognize nyo, yung page po ni Mommy Rosie, she's also a colleague and a registered speech language pathologist. So, nag-guest ko na po siya last year. And for this year naman, she's going to share their amazing journey, si Naomi and their family. And let's all welcome them. Hi, Naomi! Ay, nakamute pa. Pwede na mag-unmute. Ayan. Hi, Miss Joy. Hi, Miss Joy. Hello, Naomi. Hello, Momsh. Ayan, Momsh tayo ngayon. Hindi tayo, Yes. correct. Ang hat natin, ang suot-suot natin na hat ay as Momsh. Okay. Hi, thank you, Naomi, for joining us tonight. Okay, I have some, can you say hello muna to our viewers or to those that will see you in this Facebook Live? You say hi to them. You say hi to them. Hi, everyone. Hi everyone. Yeah, shoutout natin si Dr. Janet. She's also joining us. Hi Doc Janet. So we're going to learn about Naomi and her experience and as well as Mommy Roses. I have some questions for you. Okay? Is it okay to ask you some questions, Naomi? Yes, Yes. okay. So my first one is, can you share to us what's your favorite toy, toy or a play or a game, and why do you like Frozen. it? Frozen.
Okay, so anything to do with Frozen, right? Yeah, Why is it your favorite? because it's my favorite movie. Oh, it's your favorite movie. When did you watch it ba? Do you remember? Like last year lang ba? Or matagal na? Tagal. Matagal na. Okay. What did you like about it, about Frozen? Why did it become your favorite movie? I like Anna. Is she your favorite character, Anna? Okay. So anything to do, any toy or game that has to do with Frozen, that's your favorite thing. How about what food will you always choose to have if you were to eat it every single day? Araw-araw mo na food. What's going to be? Mm, What food would you eat every day? Maling. Maling, our favorite. Maling. And how about, do you remember the name of your favorite teacher? Like the first teacher that comes to your mind. Favorite Who's your teacher? favorite teacher? Huh? Who's your favorite Hmm? teacher? Mm, So many teachers na ba? Nahirapan ba remember? You know, favorite teacher mo, Naomi? I don't know. She doesn't I know don't daw. know. How about can you give one name of your teacher? Who do you One remember? Kahit one teacher. name lang ng teacher. Who's your teacher in school that you loved? Ma'am Juliet. Ma'am Juliet. Current teacher niya ba yung teacher or previous? Grade 2. Okay. Grade 2. Naalala niya si Ma'am Juliet. Shoutout Happy. natin yan si Ma'am Juliet. Yes. Say hi Favorite to daw Ma'am po Juliet. kayo. Hi, Ma'am Juliet. Favorite daw niya po kayo. Okay. Um, can you remember, malamang yun yung naalala niya, grade 2, si Ma'am Juliet. What do you like best to do with your mommy? What's your favorite thing to do with mommy? Playing. Play what? Any game? Yeah. Okay, What play any game with mommy. what do we play, Naomi? We play? Running. What do we Running play? daw. Tama ba, Run. running? Play running. Gusto niya yung mga ganyang physical exercises. How about with your daddy? What do you like to do with daddy? Tickling. What Ano is daw it? po? Tickling. Tickling. Ay, tickling. Tickling. Alright. Tickling with daddy. Okay. How about what is your favorite thing to do at school? When you're at school, what you like to do? Studying. Studying. Favorite thing to do. How about what you think is something hard to do? What do you find something hard or difficult? Mathematics. Mathematics. Okay, here's my last Ako din. question for you. Agad nga eh. Here's my last question for you, Naomi. And then you're free. Okay? If you have a superpower, what do you want it to be? Your superpower. Eyes. Because I want to be like Elsa. Making eyes. Okay, just like Elsa. All right. Thank you so much, Naomi. Say thank you to our viewers. Say Thank you goodbye. for Interviews. Interviews. thank you for your time, Naomi. All right. We'll Okay. now, yan. Oh, you're free na. You can go if you need to You know, go if play or you do want to something play. else. Yan. You're free. Go now. Mommy will talk to Miss Joy. Yes, we'll have naman our own share of kwentuhan. And so you can take Yes. this snack. Ayan. So, ma'am, ayan, simulan natin sa ating kwentuhan about yung start ng initial observable signs or mga napansin nyo. Mga parang red flags, gano'n. Actually,
parang 3 years old pa lang si Naomi, meron na akong ano, hinala. May Hmm, mga tamang kaba ka na. Because before 3 nagbabasa na siya, Galing na oh, niya magbasa. 'Di ba siyempre hyperlek siya, parang medyo red flag na 'yan, Pero correct. siyempre, the back of your mind, in denial ka, Tapos ano pa nun, medyo pandemic pa nun, tapos ang sarap turuan, matalino, kasi nga ang bilis magbasa, And then nung nung nag-open up na, nag-school na, dun na siya mas nanghibabaw Hmm, na yung differences niya. Kasi nga nasali mo na sa isang group, so dun mo makita na hindi talaga siya socially aware. So, makita mo yung differences niya talaga. Pero in denial ako. Because naisip ko, ay, therapist naman ako, Kaya ko naman sigurong ibigay yung mga interventions na kailangan niya. So, kahit hindi kami nagpapa-diagnose, nakikita ko yung red flags, nagpa-therapy kami. Nag-start na kami ng OT. so teach Yun. parang without the diagnosis 'no, hindi ka nag-start dun sa Yes. diagnosis, sa therapy na Oo, OTR? 'di ba? Therapist na ako nito, Pero natakot talaga ako. Parang natakot ako na harapin yung diagnosis because parang para sa akin malilimit na yung ibibigay sa anak ko kapag nagka-label siya. Yun yung perspective ko before, So kaya naiintindihan ko yung mga parents na ayaw nila na magpa-diagnose pa muna, alam mo 'yun? Kasi it's a process, na katulad ko din, kailangan ko siyang pagdaanan na ma-realize ko na kailangan pala din ng anak ko yung diagnosis at makita kami ng isang espesyalista na makikita yung kabuuan, ibang perspective bukod sa'kin, okey? Hmm. So 'yun yung medyo short version. Mhm. Alam mo ma'am, yun nga yung isang common din 'no, feeling ko us being therapist kapag dating sa mga anak natin, it's either yun nga, yung may tendency na yun nga, either nagkakaroon ka ng in denial or naiisip mo, kung hindi man in denial, naiisip mo na, therapist ka naman. Parang within your powers, parang kaya mo 'tong gawan ng something sa bahay. Kasi ito yung kinabubuhay mo, araw-araw mo 'tong ginagawa, 'di ba? Parang you're so familiar with it na gano'n. Ako yun din kasi nga last year 2025 ko lang din nakuha yung, na nakapagpa-check up sa espesyalista sa DepEd, yun parang it took so long 'no, pero ako din at the back of my head, I'm sharing the same thoughts with you na, therapist naman ako, na parang kaya. Not so ako naman sa'kin, not so much as in denial, pero yung parang sa'kin regardless kung may diagnosis or wala, okey lang ako. I will treat parang gano'n kung ano yung to the best of my efforts. Pero yun nga, makikita mo talaga yung need for diagnosis, for a specialist to guide you or yung confirmation. Sa'kin dahil late namin nakuha, she was already 10, parang sa'kin ano siya, breather and confirmation siya of all the challenges that we have been having. Recently nga si Teacher Da, i-shoutout natin si Teacher Da, Hi, Danieles Teacher Da. Escano, oo. Nag-post siya nung mga common things daw ng isang ADHD mom. Ta's natawa ako dun sa pinakauna na ano, "This should be so easy for you." Something like that yung thought, na parang dapat by now, kayang-kaya mo na 'to. Alam mo yun, sobrang naka-relate ako kasi I have that same mentality with ate, with Ryla na 10 years old na. Parang iniisip ko na paulit-ulit natin ginagawa 'to, na parang dapat ang galing mo na dito, parang second to nature na, parang gano'n. Oo, And oo. I'm speaking ako naman specifically, I'm speaking of kasi may eczema siya, So yung pag-ano, skincare namin yung lotion. Pero believe it or not, even after 10 years, nagsa-struggle pa rin kami dun. Tapos with the diagnosis, dun nga nagkaroon ng, "Okey, she's having difficulty or this challenge dito." So rather than being upset na nagiging cycle sa'ming lahat, sa family namin, we just, more of because of the diagnosis, accepted and then know na eto yung nagsa-struggle siya, so we'll support instead of parang kinaka-disappoint namin, kinaka-frustrate namin. Pero yun na, yun yung mahirap, yung gano'ng realization na
parang may expectation na dapat ang galing mo na dito kasi 10 years True. na natin ginagawa 'tong paglo-lotion. Pero yun nga, sa'kin nakatulong yung dahil may diagnosis, somehow mas naiintindihan mo siya or yung perspective or lens mo is, parang change. So, hindi mo siya parang tini-take na, "Ano ba 'yan, 10 years 'to, hindi mo pa rin mastered or hindi mo pa rin nahirapan ka pa rin." Yung gano'n sa'kin, yun yung naging change. Ikaw, Teach, ano yung Sa'kin para naman, sa'yo? Teach, nung na-diagnose kasi si Naomi, akala ko, kasi syempre alam ko naman eh. So parang feeling ko, na-prepare ko naman na yung sarili ko. Na parang, kahit na ma-diagnose ko, na-process ko na to eh. Alam mo yun? Pero, na-realize ko na kailangan ko pa rin palang mag-undergo nung mahimay-himay ko yung mga sinuppress ko na feelings. Kasi, dati akala ko, kasi na-pep talk ko na yung parents diyan about it na parang 'di ba, sasabihin mo sa parents, "Mommy, it's just a diagnosis. Hindi po ito yung ano, yung ending. It's a pathway for understanding your child," gano'n. Pero this time, ako na yung kailangan ng pep talk, alam mo yun? Tapos parang dumating ako sa point na lahat ng sinuppress ko na feelings, na emotions, nag-pile up siya, nakakaapekto na siya sa'kin. So, I allowed myself to grieve, to cry, to grieve yung version ng anak na alam mo yun, na siyempre nung dalaga ako may iniisip ako na, "Oh, 'pag nagkaanak ako, gusto ko ganito, ganito yung gagawin namin." Pero in reality, medyo struggle na yun, eh. So, I allowed myself to grieve, inaccept ko na may mga times na naiinggit ako. Ayan, I will be very honest. There are times, maraming times na naiinggit ako sa 'pag may nakikita kong ano na mga pinangarap kong gawin ng anak ko din, gano'n. Naiinggit ako, nafu-frustrate ako. So, kailangan ko siyang i-confront para ma-process ko siya, para ma-forgive ko yung sarili ko na nararamdaman ko 'to, yung mga yun. Kasi kung hindi ko siya ile-let go, hindi ako magiging open na i-accept yung mga potentials ng anak ko. Yung kung magho-hold on pa rin ako dun sa image ng iniisip kong or pinangarap ko before na version ng anak ko, hindi ako magiging fully supportive and open sa ano yung mga pinapakita niyang kakayahan ngayon. So, Correct. okey din na inano ko siya, ni-release ko din siya. Correct. Sabi ni Doctor Janet, I think we should all have a therapist, aka provider parents conference. It's easier to say, but the hardest to digest. Totoo, no? Kapag ikaw na Totoo, yung nandun, totoo. Iba, it's different kapag ikaw na yung as a nanay and as yung kid mo na yung tinitignan mo. Ako yun din yung isang bagay na, ako naman, yung parang dinetach ko, yung thinking na, kasi halimbawa, other people or even my family, they would think na yung bunso ko would be worse around me. Tapos parang kumbaga as a nanay masakit yun, na parang S/therapist mm. ka, 'di ba? Parang Mm. second nature mo na parang therapist ka ta's nanay ka pero your child is worse around you. Ta's sa'kin parang yun yung isang na matic na parang nakatulong sa'kin and para ma-detach ko yung sarili ko na nanay ako kaya siya ganyan. Hindi dahil therapist ako dapat magaling siya around me. Pero kasi yung gano'n sobrang nakaka-help siya sa akin, sa sanity ko na hindi ko ine-expect yung kids ko na kasi yun yung talaga yung mapapansin ng ibang tao, eh, na halimbawa ito yung common example, 'pag sila lang yung parents ko halimbawa nagwo-work ako, pinapakain or may ginagawa sila. Pero once nandun na ako, nag-step na ako, ayun, hindi na siya kakain kung hindi ako ang gagawa, yung mga gano'n, 'di ba? Lahat True. lumilipad, correct, Nakaka-relate ako diyan. 'di ba 'no? Nakaka-relate ako. Correct, Relate and na yung relate point ako diyan. 'di ba, and yung point dun, hindi dahil magaling tayong therapist or matagal na tayong therapist na everyone will be good around us. Alam mo yung mga kids natin. So, isa yun na talagang inaccept ko na parang hindi ko ma-e-expect na maging very good siya around me kasi ako yung safe person, eh. Ako yung lahat natatanggap ng whatever na ipakita niya, eh. So, sa'kin parang tinanggal ko yun kasi sometimes din katulad mo, Teach, na nafu-frustrate din ako or napapansin ko, ko yung sarili ko kapag parang feeling ko na sobrang low or parang sobrang upset ako. Pero dahil yon sa kung ano yung behavior nung anak ko, isa pa yun, Teach, na parang kailangan mong maging malinaw sa'yo yung, alam mo yun, yung border nun na
iba yung anak mo, iba ka. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng guilt na, naku, nagmi-misbehave siya or puro bad things yung ginagawa niya. So, as a person, hindi lang as a mom, as a person, you feel bad about it kasi feeling mo kasalanan mo yun. Parang kaya siya Yes, yung ganyan kasi guilt, 'di kulang, ba? 'di ba? Kulang yung Oo. oras mo, napapabayaan mo, hindi Kung pa hindi sapat ba yung ako ginagawa mo. nag-work, 'di ba, yung may mga gano'n kang thoughts, 'di ba? Kung Correct, tinutukan ko ba correct. siya, kung mas tinutukan ko ba? Well, yan Totoo. nakatulong din yan sa acceptance ko at saka ma-regulate ko din yung sarili ko. Ang laking tulong nung ano, nung forgiving myself. Giving myself Totoo 'no. grace, 'di ba? Correct. Yun nga, and yun nga yung hindi mo siya i-associate kasi ako, kahit ako na-realize ko yan lately na parang I feel so bad about myself or yung mood ko and everything, sobrang baba kapag napapansin ko na madalas napapagalitan yung kids or parang yun nga, parang nag-a-act out sila pareho. Ang bigat-bigat nun sa akin kasi yun nga naiisip ko na parang tini-take on ko as my fault. Kaya sila gano'n, na parang hindi pa sapat yung ginagawa ko, na parang even if nagwo-work ka ayun nga lalo pa sa akin, work at home ako. So parang 'di ba parang supposedly dapat mas pulido kasi nandito lang ako around Oo. them, eh, even if I'm working, nandito lang ako, eh. So parang yung may gano'n tayong thinking na dapat mas tutok ko sila kasi nandito na nga lang ako sa bahay, eh. Pero even that, yun nga magkakaroon sila ng mga moods, 'di ba, hindi laging smooth sailing. Tapos kapag tinake mo siya as a pressure on yourself, yun talaga, made-depress ka, bibigat yung araw mo, mawawala yung mood mo, yung drive mo to do things kasi feeling mo kasalanan mo, inaako mo siya as a burden na kasalanan mo And versus tsaka parang titignan mo, ano 'no, parang less of a I'm thinking myself na parang less of a mom ba ako? May gano'n 'di ako ba? dati. 'Di ba? Kaya talaga yung nakita ko na yun nga kailangan ihiwalay, magkaroon tayo ng gano'ng malinaw na pagtingin na iba ka as a person, tapos kapag nag-a-act out yung kids mo, it doesn't always mean na ikaw yung at fault dun. Puwedeng they're just kids, 'di ba? They're also struggling or yung may mga gano'n, 'di ba? Pero not True. always totoo. Pero kasi ngayon yung tendency nga natin, yung parent guilt, yung mom guilt, 'di ba? About all those stuff. Andiyan tayo, same page tayo diyan. 'Di ba? And I think nakaka-relate. Eh, sabi ni ni Doctor Janet, flashbacks and reflection daw. Nagre-react din siguro siya sa chikahan natin na 'to. Pero 'di Totoo. ba yun, oo, yun yung mga mare-realize mo, along the way. So ang ganda na meron kang community or makahanap ka ng tribe or ng group that you feel accepted or yung hindi lang pala ikaw. Sobrang breather True. yun, yung hindi lang ikaw. Alam mo siguro iniisip ng ibang tao na dahil na therapist ako, ang dali sa'kin nitong journey na 'to. Hindi. Actually, kaya siguro maganda rin yung loving and safe environment si Naomi, not because therapist ako, it's because yung family ko, yung mga close friends ko were very compassionate and open to learn yung anong kailangan nilang gawin, what can they do to help na ma-regulate si Naomi, yung learning style niya, yung gano'n. So, hindi lang talaga ako kasi Mm. naisip ko nga, eh, kasi yung therapy, sa therapy 'yan, sa sessions 'yan. Pero yung feeling of belongingness, nasa family na 'yan, eh, nagsa-start 'yan sa family, 'di ba? So, sobrang thankful din ako talaga sa family namin. Na-appreciate ko yung sinabi mo, ma'ams, na ikaw bilang therapist, nakakaramdam ka rin nung yun nga, yung inggit. 'Di ba kasi at the end of Oo, the day, tao pa rin, nanay pa rin, 'di ba? You have yung i-highlight natin yung sinabi mo kanina na you have hopes, eh, na nung before parang the diagnosis came and the finalization of things, 'di ba? Pero ang ganda nung sinabi mo na hindi ka puwedeng naka-hold on dun sa ideal ideal setup ng child na iniisip mo. Tapos mag-e-expect ka na masu-support mo yung present kid sa harapan mo, yung child mo sa harapan mo. Kailangan mong i-let go yung ideal image mo ng kung ano dapat yung magiging anak mo, para yung nasa harapan mo, you'll be able to be present, you'll be able to support, 'di ba? Kasi hindi talaga puwede na gano'n, na naka-focus ka pa rin dun sa idea mo kahit na eto alam mo na nga yung case niya. yes. Actually ano, feeling ko naman safe space naman 'to to admit it kasi it's the first time na i-a-admit ko na iinggit talaga ako dati. Mm, And totoo. there are times na I do things to protect myself. Di ako magfe-Facebook. Alam mo yon yung Oo. March, Mm, March, mga recognition, mga time ng recognition, di ako magfe-Facebook. Kasi na totoo. naano ko, eh, naano Correct. ko na, lahat sila may award, lahat sila may Oo. certificate. Pero ngayon, hindi na.
I Ah, know alam ko na yung strengths, kakayahan ng anak ko. So, hindi na mhm. siya name-measure lang ng award or pag-akyat sa Correct. stage. Correct. Sabi ni Dr. Janet, social expectations to us as providers is like a thunderstorm. It hurts. Totoo. Kasi yun nga may Hmm. tendency na, therapist yan, 'di ba? So parang it follows na may ganung O mataas na dapat yung anak expectation. niyan ano, regulated 'yan. Kailangan yung anak Mhm. niyan very good mag-narratives. Oo, gano'n, 'di ba? Ako naman, ang opposite naman teacher sa akin, na ngayon na-realize ko kasi nga we had the diagnosis came in late ano. Ako naman ang naiisip ko or parang kung meron naman akong thoughts from the back, iniisip ko na ano, ang tagal-tagal na nagta-try mag-mask nung ate ko, nung eldest ko. Kasi she's been trying to be as like Oh, everyone, to act typical, to meet the expectations of us kasi iniisip namin na typical siya. Kahit na underneath it all, nag-struggle talaga siya. Ako kung meron man, yun talaga yung ano naman ko na ang parang I sakit feel so niyan. bad, totoo, I feel so bad. So kaya nga katulad nung in-example ko sa'yo na na parang for so long iniisip namin na ang dali-dali nung issue ng paglo-lotion, bakit pa paulit-ulit tayong nagkakaproblema sa paglo-lotion. Parang 10 years na, parang iniisip mo na dapat master level na tayo niyan, ganyan. Pero yun nga yung na-realize ko na parang of all the other things that she's trying to, parang match other kids or parang be as typical as she can, Yes, parang yun yung area na hirap talaga siya. So parang rather than focusing on that na nagiging cycle na for everyone in the family to get upset, yun talaga yung naisip ko, i-support na lang natin siya dun kasi sa lahat ng mga tina-try niya na maging kumbaga yun nga yung parang yun yung term, eh, 'di ba, nagma-mask to be typical or to act as others are on her age, as her same as her age 'no, yun yung iniisip ko na parang we have to realize ano yung mga challenges talaga sa kanya ta's i-support siya dun rather than expect na, "Oh, ang dali lang nito, bakit ka nahihirapan dito? Bakit ang hirap sa'yo nito?" Yung alam gano'n mo, ba? may share ako. Kasi 'di ba tayo na special needs parent, ang lagi nating iniisip, ang lagi nating anxiety, saan ba puwede yung anak ko? Saan ba puwede makasali? Saan ba puwedeng sumama? Saan ba siya puwedeng sumabay? 'Di ba yun yung lagi nating iniisip, eh. So, very desperate tayo na makita yung anak natin na nakakasali, nabibilang, alam mo yun, na naa-acknowledge din sila. Actually, yan yung ano ko, very desperate ako for that before. Kaya nung nag-school si Naomi, mababait naman lahat ng classmates niya. Almost all the classmates very helpful sa kanya, ina-assist siya. So ako naging complacent ako. Tapos, lagi kong bilin kay Naomi, "Naomi, makikinig ka sa classmates mo, magfa-follow ka, susunod ka." 'Yan. 'Yan ang lagi kasi nga goal ko, kailangan mag-belong ka diyan, mag-follow ka, to blend in. And then one day, umuwi yung anak ko puro sugat sa arms. Puro sugat yung braso niya. Ta's tinanong ko siya, kinukurot daw siya nung classmate because para magsulat siya. So, kasi Hmm, nga yung anak ko, ayaw hirap niya pa na nga, talaga eh, makasabay. So the classmate kinukurot siya para magsulat siya. Hmm, Grabe yung ano, awa ako dun sa anak ko. Tas alam mo yung guilt na all along tinuturuan ko yung anak ko na to follow, to listen, to be compliant, to belong, alam mo yun? mm, Pero hindi ko siya naturuan to advocate for herself. mhm, Alam mo yung correct, guilt ko nun? And mhm, then after that, siguro yung isa yun sa turning point ng ano ko, ng buhay ko. Pati siguro sa professional practice ko na hindi importante sa akin na yung compliance, pero importante sa akin na ma-communicate mo sa iba kung nahihirapan ka ba, kung kailangan mo ba ng help, tama na, ayaw mo, yung gano'n. So, mhm, sobrang nakaka-guilty sa'kin yung isang event na yun sa school kasi nga, um, yung pagkukulang ko, alam mo yun, parang na-highlight gano'n yung yung dating. pagkukulang ko, eh. And then, that time, I stopped apologizing sa mga differences niya. Lahat ng, sensory preferences niya, autistic traits niya, in-embrace namin yun, okey? Yung pamumuhay namin, yung lifestyle namin, inintegrate namin lahat
ng learning style niya. Sensory preferences niya, kailangan niya ng movement. May swing kami dito sa bahay. We allow her to move. Pag nasa ibang lugar kami, we allow her to walk around. Yung, yung kagustuhan niya, yung inclination niya to arrange things. Meron siyang play area dito. Lahat ng laman ng play area niya was carefully curated by her. Curated eh, no? Siya yung Ang namili, galing. siya yung nag-arrange. Parang yun yung safe area niya, safe space niya. And we allowed her to set boundaries. 'Di ba? We allowed her to say no. We don't force her to share when she is not ready. So, we give her the autonomy na makontrol yung nandun sa space niya, mag-set siya ng boundaries. Kasi nung natutunan na she can set boundaries, naintindihan na rin niya why kami nagse-set din kami ng rules. Bakit Mhm. yung mga other places, other people, may kanya-kanya din silang rules. Parang mas na-gets niya. Alam mo yun, social Mhm. thinking. Mhm. So, ngayon, ano ba, medyo mas hayahay. Mhm. Mhm. Kasi we do not battle na yung mga autistic traits eh. Parang Mhm. we use Correct. Mas them na. accepted. Correct. Yes, we use them Yes. na para mas ma-feel niya na she doesn't need to change herself to belong, 'di ba? Mhm. Correct. Kasi gusto ko, dati ang goal ko, to belong. Ngayon, ang goal ko kay Naomi, to take her space in the room as herself, ha? Na Mhm. alam niya na that is my space and I deserve that space. Yung ganon. Mhm. Mhm. Yung self-worth na gano'n na, I don't Mhm. need to change myself. Correct, correct. Sabi ni Dr. Janet, yes, self-advocacy is the most important core of life and survival for our neurodivergent learners, as masking is a form of trauma. Ayan, hi ko lang si Mami Sil. Alam mo naman ako, ma'am, natutuwa ako, nakikinig ako sa'yo na yun yung goal mo. Ako, iniisip ko ngayon sarili ko habang nag-share ka, wala akong masyadong ganong goal kay, or parang instruction kay Riley na ganito, ganyan. Pero tinatanong ko siya, kamusta school? Anong nangyari? Tapos lagi kong tinatanong, may nanukso ba sa'yo? Did someone do something to you? Yung mga ganyan. Yan yung mga inaalam ko. Tapos anong ginawa mo? Tapos ako, ang hina-highlight ko sa kanya, ang explanation ko sa kanya, sabi ko sa kanya, you know yung mga kids that would try to annoy you. May gagawin, may sasabihin, may kukuhanin. Kasi number one, gusto nila nung reaction tsaka attention mo. Yun ang sinabi ko sa kanya, nung tinuturo ko sa kanya. They're exactly teasing you, getting your stuff, or whatever, may something kukol ka or ibabato sa'yo or iha-hide kasi gusto nilang mag-react ka. So ako, ang tinuro ko sa kanya, kung hindi ka mag-react, kung i-ignore mo sa kanila, ikaw yung nanalo dun. Kasi yun yung, dun yun, pinoprovoke ka to get a reaction. Pero kung ikaw, kahit anong ginagawa nila, I mean, like, hindi mo ibibigay sa kanila yung pleasure of nainis ka or naanoy ka, yung poker face or deadma, ako yung sinabi ko sa kanya, ikaw yung nanalo dun sa situation na yun. Sabi ko sa kanya, kasi nga, yun yung gusto nila na mag-react ka sa kanila tapos kumbaga sila yung in control dun sa situation kasi provoke nila to doing something. So siya naman, medyo may ganyan siya. Yan yung na-pick up niya sa sinasabi ko sa kanya. Kasi yung parang ako, ang sinasabi ko nga, doon na naman most kids, 'di ba? They want attention, they want reaction. Kaya nila ginagawa yung isang bagay, kaya sila magsasabi ng ganyan. So, yun yung sinabi ko sa kanya. Ako yun yung naalala ko na tinuturo ko sa kanya na yung for reaction, kung makokontrol mo yung ikaw, na yung maging reaction mo to something that other people are doing. Kasi yun lang yung kaya mo eh. Yung sarili mo lang yung pwede mong i-control. Yun yung Yes. parang in essence, Wow, yun yung ano tinuturo. zones of control. 'Di ba? Hindi, SP pero na yun, SP. pero 'di ba kasi yung parang sinasabi ko, kaya din sa bahay, katulad niyan, dalawa sila, 'di ba? So parang yung point ko din, lalo dun sa bunso ko, sinasabi ko sa kanya, kasi madalas, halimbawa, nag-aaway sila kasi pag may binili yung ate niya na toy, syempre meron siya, meron yung ate niya. Ang tendency, pag nalaro na niya yung sa kanya, tas yung ate niya, hindi niya pa nilalaro yung sa kanya, ikukulit niya na gusto na niyang buksan or Na galawin. i-open. 'Di ba? Yung Ay. sa ate Oo, niya. Oo. tipikal na 'pag magkapatid. Correct, 'di ba? So, iiyak niya pa 'yan. Tapos ako sinasabi ko sa kanya kahit na umiiyak na siya, ayaw mong pilitin ka, so 'wag mo ding pilitin si ate. Kung ayaw niya makipaglaro, ayaw niya buksan yung toy niya yun, eh. Yung sa toys mo, you can do anything with your toy. Pero yun yung toy mo. Pero dahil kay ate mo yun, kahit na umiyak ka pa, eh, usually dinadaan niya sa iyak, eh.
iyak siya kasi gusto niya makapaglaro Ah, sa ate niya or oo. gusto niya na open na namin yung toy ng ate niya. Yun yung lagi ko sinasabi, 'di ba ayaw mo na pinipilit ka sa mga bagay na hindi mo gusto. So, 'wag mo din pipilitin si ate. Hmm, May mga ganyan true. siya, Setting boundaries, no? 'di ba? Napaka-importante. True, true. Correct. Malaking bagay talaga siya, mahirap pero yun kasi katulad ng sinabi mo, Mams, na kailangan maintindihan nila paano siya nag-a-apply. Kumbaga ikaw ayaw mo nga na pakikialaman yung things mo, eh. So hindi mo rin puwedeng i-force sa ibang tao yung mga gusto mo kasi ikaw ayaw mo rin tumanggap na fino-force ka dun sa ayaw mo. Yes. Mahirap siya pero sobrang basic, foundational, Sa'min 'di ba? naman, yung mga gano'ng rules naman, nag-a-apply parang nagiging ina-apply naman namin sa mga bisita namin. Si Naomi kasi meron siyang fascination for order, 'di ba? Gusto niya Mhm. maayos lahat lalo na dun sa play area niya. So, kapagka may mga friends kami or mga family na pupunta sa bahay namin, ino-orient na namin agad na, si Naomi kasi fascinated with yung order ng kanyang mga gamit. Kaya if may nagustuhan yung kid, puwedeng magpaalam muna kay Naomi and they have to pack away, okey? So, in fairness naman, lahat ng naging bisita namin dito sa house, dito sa play area, they really respect yung ano ni Naomi, yung preferences. Tsaka kasi nga ayoko na kaawaan yung anak ko, eh. Kaya I provide them the manual na paano kayo Mhm. magko-connect sa anak ko. Kung gusto niyo Mhm. mag-connect sa anak ko, oh, you have to follow these rules, Mhm. okay? Correct. Magpaalam muna kayo, 'wag niyong pakita sa kanya na gano'n kagulo, okay? You can talk to her, puwede kayo mag-ask permission. Mhm. So, sa amin naman, so far, lahat ng friends and family namin, okay. So, Okey. walang naging masyadong traumatic experience kay Naomi na, um, hindi hindi kumbaga na ano yung rules niya, Correct. gano'n. Ang ganda nun, Ma'am, siya sobrang practical at ganda nung sinasabi mo kasi if you think about it, yun yung tendency kasi halimbawa gusto natin na ma-expose yung kids natin with other kids. Yung parang yun yung goal, eh, gusto mo na may playmate, gusto mo na ganyan. Pero yun yung danger kapag neurodivergent tapos may mga specific preferences pero yun nga parang yung sa ginawa niyo, 'di ba? You're setting the manual or the boundaries na eto lang, eto yung magwo-work kasi eto gan'to siya, eh, gan'to yung thinking niya. So, it's always up to other people to accept that and be able to follow dun sa boundaries na sinet natin, 'di ba? And I'm so glad to know na yun nga yung sabi mo, so far sa experience niyo all good naman tsaka nag-work. Pero yun nga yung parang naisip ko na kung titignan natin as a special needs parent or mom, 'di ba? Na kailangan i-consider natin hindi dahil gusto natin ng playmate or exposure sa kids natin, gora na lang tayo. Kasi yun nga, eh, kapag wala kang sine-set na boundaries, sobrang prone to tantrums, to meltdown, 'di ba magkakasamaan pa kayo ng loob, No, 'di ba? later na. Kapag hindi mo sinet ng ganyang boundaries, 'di ba? Kasi parang iniisip mo lang ang goal mo, gusto mo lang na may kalaro yung kid Wait lang, mo. Teach, Sige po, wait no lang. worries. Magjo-join siya sa'tin. You are free to join us, Naomi. So, parang Okey, yun po yung Naomi, point sit ko dun, down. 'di ba, na when you have yung mga gano'n na detailed katulad po kay Teacher Rosie that they set the, boundaries, they let them know yung preferences ni Naomi na in order na maayos na magpapaalam, so that kapag nag-set ka ng playdate, yung alam mo nga, you know what to expect. Pero Teach, Napakaganda and not napaka ano yun, not all the time. Siyempre within the controlled environment namin yun, eh. Pero pagka lumalabas kami, like halimbawa magki-Kidzuna, yung gano'n, i-o-orient ko na agad si Naomi na, "O Naomi, pagdating natin dun, magulo ang mga toys dun, ha. Tumatakbo ang mga bata." Kasi si Naomi honestly 'pag nag-Kidzuna 'to, ang play niya magliligpit. Ililigpit niya yung mga burger station, pupulutin niya lahat ng mga flowers, ilalagay niya dun sa flower shop. She cannot start yung play niya na yung pretend magulo. play niya kapag magulo yung ano. So, siyempre dumadating sa time na naiiyak siya dun sa Mhm, kitsuna kasi may mga nanggugulo nung ginalaw niya, ay nung inayos niya. So, at least yun na-e-expose siya na, "Eto yung real world anak." Pero inorient pa rin mhm. naman muna namin siya. So, dadating pa rin na mafo-frustrate siya, pero at least na-prepare niya yung self niya. Hindi na gano'n kataas yung Correct. frustration.
Correct, totoo. So yun po 'no, yung mga gano'n warning, yung orientation, you tell them what they expect. Kasi isa yun sa mga, pinakamataas talaga na nagiging cause ng anxiety nila or na mag-meltdown sila or na maubos yung energy nila kasi ang taas-taas ng nire-require sa system nila para ma-tolerate yung gano'n, yung mga unknown, uncertain things, surprises, 'di ba, yung mga changes. So kung alam na natin, tayo yung mag-a-adjust as adult and parents or a therapist, 'di ba, to provide them yung some sense of order and so that they can expect yun nga, yung mga gano'ng changes or what to do. Tsaka parang ako din as a parent, nase-set din yung expectation ko na na siguro mga 30 minutes lang kami magpe-play dito kasi ma-o-overwhelm na yung anak ko, eh. So, siya din nag-a-ask na rin naman siya na umuwi na. Kasi nga medyo sobra na yung chaos, ayaw na niya. Sabi niya, she's Correct. tired, it's too loud, yung gano'n. Sa'kin Mhm. okey yun kasi kino-communicate niya sa'kin, eh, yung mga difficulties niya, saan siya nahihirapan. So, Correct. okey yun sa'kin. It's a form of advocating. Yun pa yung isang bagay Mm, po 'no, if you think about it. Kasi kami din, halimbawa, yung bunso ko, naghahanap ka ng mga signs. So, as parents, naghahanap ka ng signs kasi gusto mong maintindihan kailan nagsisimula yung tantrums or ano yung mga activities or parang mga before signs, telltale signs na ito na papunta na tayo sa tantrums, magme-meltdown na 'to, ganyan, 'di ba? Tapos kasi magkakaroon ka ng capacity sa sarili mo na mag-organize or do something to prevent that. So halimbawa yes. kami nung maliit pa yung youngest ko, napapansin namin na kailangan talaga ng afternoon nap time kasi kapag sinagad mo siya ng Hmm. walang tulog, sobrang kapag dating ng 3, 4 ayun na, yung na yan. Ibig sabihin smallest things, ma-upset na siya, iiiyak na niya yan, yung mga gano'n. So 'di ba, tayo po as parents, we can find patterns kumbaga kung ano yung nagsisimula, bakit nagkakaroon ng mga meltdowns or ng mga challenging behaviors, 'di ba? Before that, it helps na alam mo na yung gagawin mo. So yun, katulad nun, yun nga po yung nap time, napakahalaga sa amin kasi parang from the morning na gumising siya up to the afternoon, kailangan talaga ng rest sa sobrang daming ganap niya. 'Pag 'di mo siya binigyan ng rest, diretso mo siya, asahan mo 'yun na bandang mga 4, 5 ayun na tayo, parang wala na tayong katahimikan. Parang even the littlest thing can set him off, ma-upset siya or magko-cause siya ng ano, chaos, ganyan. So 'di ba, 'Di tsaka magandang bagay siya na kailangan mo rin talaga maintindihan. Kasi para matulungan siya mag-regulate, like for example si Naomi, meron kami dala-dala every time. Ito pakita natin, Naomi, can we show it to them? Oh, may ano kami, may picture kami na dala-dala every time, may isa pa. Ito mga Roblox friends 'to, eh, yan Roblox friends, ito, ang ano galing. 'to, picture ng NLEX. NLEX ba 'to nak? Basta Mhm, road siya na may mga vehicles. So, lagi namin 'tong dala-dala. Sometimes nakaano pa 'to, naka-stand pa 'to 'pag nagda-dine-in kami sa restaurant. Because pang-visual STEM niya 'to, eh. So, we understand na it gives her joy. mhm, It calms her down. So, if people ask, we tell them. Pero we do not act mhm, ashamed of mhm. what gives her joy. Okay. Correct. So, minsan tinatanong ko siya, "Naomi, bakit tinititigan mo 'to?" Minsan kasi tinititigan niya. Sabi niya, kinukuwento daw niya kasi yung nangyari. Oh, so that's Hmm, how she processes things, eh, correct, 'di na ba? that gives her joy na kinukuwento niya dun sa picture yung Mhm, masayang nangyari sa Kidzuna. Sinasabi niya sa'min na mhm, gusto daw niya na pinapanood siya nung class picture. So, that's mhm, okay for us. Kung correct. dahil gusto namin na or ma-feel niya na yung ganong type of joy is valid, okay. Correct. Na yung comfort mo is our priority. Okey, Mhm, hindi kami kailangang ikahiya namin na may dala-dala kaming picture na gano'n. Because correct. that's how she processes her world. Correct. And another example of that, yung nga sa some kids, they would have a safety item, safety blanket, safety toy, safety yan si Mommy Zil
si Awesome Ella, favorite niya yung giraffe. Nag-drawing siya ng giraffe tapos dala-dala niya yung laminated giraffe niya. So yung may mga gano'n po tayo na sometimes sa atin hindi natin talaga fully maiintindihan kung bakit, ano yung connection sa kanila. Yes. But if they have that na hawak-hawak nila palagi or gusto nila always near them, there's nothing wrong with that po. It's actually showing us na may connection sila dun. Tas that item, whatever it is, it helps them to regulate, feel safe. Kinakalma sila, tinutulungan sila dun sa mga feelings nila na hindi nila possibly ma-communicate and ma-express verbally sa ibang tao or even sa family nila. So, i-notice natin yung mga yun and i-recognize natin siya. Yes, alam mo lahat 'yon ay valid. Sabi ko nga do'n sa isang parent na ka-work ko, kasi parang fascinated with horses, fascinated with parang mga Greek alphabets. Sabi ko sa kanya, "Alam mo sa atin baka isipin natin parang pointless 'yan, eh. Pero sa kanila meaningful 'yan, eh. And we have to Mhm. recognize that." So, kailangan natin bigyan ng meaning 'yan sa atin at magamit natin 'yon to connect with our kids, 'di ba? Correct. Sabi ni Awesome Ella, yan ni Mami Sil, yung kay Ella sa ngayon is yung water bottle niya na may sticker na giraffe na drawing niya kahit sa CR dala-dala. Yun, Oh, nakakatuwa 'di yun si ba? Mami Sil. Oo, kasi drawing niya ta's nilaminate. Sabi ni Dr. Janet, they are attending to microvisual information which is calming, regulating, and emotional memory that they want to hold on. 'Di ba? So, thank you Yes. for sharing that. Thank you. Thank you po. And si Correct. Naomi din siguro dahil yung before, class picture naman na naka-laminate yung gusto niya. Siguro ano, nami-miss niya yung classmates niya, yung gano'n. So kaya gusto niya naka-stand yung class picture do'n habang nagda-dance siya. Sinasabi niya pinapanood siya nung classmates niya. Well, okay na, but that's okay if Correct. that gives her joy. Correct. Tsaka yun nga yung sabi ni Doc Janet, emotional memory. 'Di ba puwede kasi na in that classroom, sobrang ganda ng memories ni Naomi, like favorite niya yung mga kaklase niya, mababait sa kanya and all that. So that it brings her joy kapag yung gano'n na nakikita niya Mm. or she's doing it in front of that, yung mga gano'ng bagay po. Sobrang memorable sa mga kids natin, naaalala po nila. So, kaya din ganyan na, And hindi lang kasi sila katulad natin magpakita ng appreciation or joy, 'di ba? They have their own ways. correct, totoo po 'yun. So 'yun po yung isang bagay na kaya din 'di ba halimbawa tayo we are now at this point ng neurodiversity affirming practice na we don't say anything negative about stimming. 'Di ba kasi before bawasan dapat yung ganito, yung hand flapping, dapat hindi siya Yes. nagvo-vocal stim, 'di ba gano'n 'di ba? Gusto Nag-ha-hum, natin hindi siya nag-ha-hum. correct, nire-reduce natin yung mga 'yan. Nakaka-distract, 'di ba? Correct. Ginawa ko 'yan lahat before. I have to be honest. So, 'di ba, mas naiintindihan natin even yung eye contact, 'di ba, na parang, yes, it's a sign, pero ako lagi ko sinasabi nga sa mga parents na it doesn't mean na hindi sila nakatingin, hindi nila na-a-absorb yung details dahil sobrang nga nila to details, minsan isang daan lang na gano'n, nandiyan na meron palang 'no, photographic memory. Alam na Oo. niya agad lahat, akala mo lang hindi nakatingin pero yun nga, we'll Akala never mo know hindi yung mga nakikinig, 'di ba? correct. Pero na natatandaan nila yung nangyari. Correct, yun nga. So, sometimes hindi po talaga na kailangan ng perfect sitting, perfect eye contact, na ang head ay in front lang para masabi mo na that they're engaged, they're learning, 'di ba? Kasi Na sometimes ang their hands bodies need nakababa to lang, move. 'di ba? Correct, True. correct. Or feet are quiet, 'di ba? Mm. Sometimes they need all those movements to help them regulate and still be apart. So ako din alam mo sa mga parents ko, yung lalo na yung mga baguhan kong parents, lagi ko sinasabi na hindi po ako super strict na kailangang the entire time ay nakaupo lang siya in front. Sinasabi ko nga yun, okey lang po kahit nagra-run around siya sa likod, Yes. kahit na may kinukuha siya. Sabi ko, ang ini-explain ko, I need yung for them to be exposed to me, to my face, to my voice, sabi kong gano'n. Kasi yun yung magbi-build on, nang hindi sila palaging pinupuwersa na nakaupo lang and nandun. Kasi they can participate, they can welcome. Mas okay nga yun, yun yung parang hindi mo sila nire-restrict na, o Mm. kailangan nakagantong form ka lang para masabi na nag-engage tayo or na nag attend ka dun sa ginagawa or sa pine-present ko. So yun yung pinapaliwanag ko sa parents na
hindi laging yung perfect setting na yung traditional understanding natin na yun yung learning, na dun lang sila natututo. True, kahit nakadapa, nakaupo sa table, puwedeng-puwede. 'Di ba? Yun tapos pa, yun nga, it shows po na when they know and they move certain ways, nagpapakita sila ng yung concept na bago ay na interoception or yung understanding their own Hmm, body. Ako yun yung sobrang na-amaze ako sa bunso ko kasi even before talaga nung mga 2 pa lang siya or 3, may gano'n talaga kasi siya, eh, magwo-walk around siya sa bahay, magja-jump siya nang walang nagsasabi, Parang yun yung point ko, hindi ko yun sabi na, pero alam niya lang yun at certain time after playing, magwo-walk yan ng paikot-ikot sa bahay or yun magja-jumping siya. So sabi ko nga, explain ko din sa parents ko yun na 'di ba ang galing kasi nakikinig siya sa body niya. Alam niya kung ano yung kailangan ng body niya ta's gagawin niya yun kasi nakakatulong sa kanya. Pero sometimes yun nga puwede mo siyang kumbaga kung kulang yung information, uneducated ka, iisipin mo na naglilikot, iisipin mo na nagkukulit. oo, nagkukulit siya, isipin mo na ano ba 'yan disgrasya hinahanap, 'di ba? So as I always say, ini-encourage ko nga rin yung parents na rather than avoid them or parang rather than avoid or parang pagbawalan mo sila dun sa isang bagay, much better na i-guide natin sila to their safety. So example, 'di ba dun sa mga kids natin na developing na they would want to climb something up, climb chairs, climb sofa beds, yung mga ganyan, 'di ba? So parang ang sinasabi ko, rather than pagbabawalan mo siya kasi papunta dun yung exploration nila, eh. So you give them helpful words and for them to understand ano yung safe sa kanila. So you need to hold here, where you're going to hold, or look at what you're stepping on. O how is your balance? Yung mga gano'ng terms po. Kasi kumbaga tinutulungan natin silang i-assess yung sarili nila kung nasaan ako, kung ano yung panimbang ko sa sarili ko, okey ba 'to, safe ba 'to? So ako yun yung sinasabi ko rather than say na, "Oh, wag kang umakyat diyan. Oh, wag kang ganito, puro wag ka ganyan." 'Di ba? Kasi yun po yun, eh, nagpapakita sila ng interest to explore things. So tayo kung tutuusin, yung mas better response natin is to guide them to their to pa yun, ma-assess nila yung sarili nila to their safety. Ano yung dapat yung what's your next step? Ano yung next na safe move? Gano'n, rather than avoiding it. And 'pag lagi tayo Sabi ni kasi 'di ba, yeah, laging ma'am. pabawal, lalo sila mas nagiging sneaky, 'di ba? Correct. All the more na hindi na nila maaano kung ano yung mga risk kasi ang gusto lang nila is magawa nila to sneak it, 'di ba? Mhm. So, mas maganda po talaga yung guidance po. Sabi ni Doc Janet, "Steaming is part of life for as long as it is safe and it doesn't cause harm to self or to others." Totoo po yun, na yun Oh, po yung gusto nating i-support or mag-provide. Or kahit tayo puwede as adults rin nagsi-steam din tayo. mm. Correct, correct. Yun nga, hindi yung parang 'di ba, yung ako usually if ako din nafi-feel ko din 'yan, I need movement. So either magsi-sway ako, kailangan ko 'yan, na nagsi-swaying ako minsan or yun na basta nagmo-move sa seat ko, yun nakakatulong talaga siya. So yung may mga gano'n din po na kung i-observe lang natin, we all have yung mga mannerism or certain Yes. things na ginagawa talaga natin. Correct. So ano pang mga tips ang gusto mong i-share sa ating mga viewers? Dahil nandito na tayo teach sa ano, neurodiversity affirming na tayo, 'di ba? Siguro ang masasabi ko sa mga parents, 'di ba, from the moment naman na makita yung red flags, nag-assess, nagpa-therapy, minsan masyado tayong naka-focus kasi dun sa ano yung hindi kaya ng anak natin, ano yung mga deficits. Siguro ngayon puwede naman na mas mag-focus naman tayo dun sa ano yung strength nung bata, ano yung interest nung bata, ano yung mga strengths, mga hobbies niya, ano yung mga gusto niyang ginagawa, what gives them joy, 'di ba? Kasi yun yung magagamit natin yun to anchor the learning of the child. Alam mo, um, kailangan nating i-remind na itong bata na 'to, hindi lang 'to puro symptoms na kailangan nating i-fix. This is a whole child na may mga potential, mga unique na interests na kailangan nating suportahan. Share ko lang, si Naomi nung grade 3, um, umayaw na siya mag-school. Parang medyo na-overwhelm na siya. Came to a point na ayaw na niya pumasok, nagsasabi na siya sa teacher na
may sakit siya para pauwiin siya. Okay? Umiiyak na siya sa school. Kumbaga, overwhelming na para sa kanya eh. Sa amin naman as parents, frustrating na. Kasi nagre-review ka sa bahay. Nakikita mo, naintindihan naman ng anak mo, pero hindi magsasagot sa school. School. Hindi magsasagot ng answer sheet. Siguro para sa iba, tamad. Pero nakikita ko, executive functions. Hirap na hirap sa executive functions yung anak ko. So, matalino yung anak ko, hindi hindi measure ang test paper ng mga natutunan niya. Kaya nag-homeschool kami ngayon. So, ayoko kasing maano niya na yung output is the measure ng kanyang knowledge. 'Di ba hirap na hirap ang mga batang may executive functions diyan eh. So, dito sa homeschooling, since experiential learner siya, ginamit namin yung mga hilig niya, yung mga autistic traits niya, para ma-encourage, ma-engage siya dun sa learning. Nagfi-field trip kami, punta kami sa mga museums, visit kami ng like Gutopia, ng science. Nag-alaga siya ng chick, okay? Kumbaga, kailangan kong ituro sa kanya yung mga academic skills na hindi limited sa lectures, pen and paper, but in a way na ano yung hilig niya. Okay? Kasi matututo pa rin naman yung bata eh. Regardless kung, mali, matututo yung bata if you use her strengths and interests. Mas meaningful nga yung learning para sa kanya nun eh. Hindi rote. Um, Siguro for neurodivergent minds, mas nagsistick sa kanila yung information kapag naka-tie up sa something meaningful, 'di ba? Something na nakaano sa sensory preference nila, 'di ba? Something na Correct. naka-anchor sa deep interests nila. So mas nagsistick sa kanila yung information. So ngayon for Naomi, ang hilig kasi ni Naomi ngayon ay gumawa ng stories. Naggawa-gawa siya ng stories sa Tuka-Buka, gagawa siya ng character, magde-design siya. Siya magvo-voice over, iche-change niya yung mga emotions, igagalaw-galaw niya. Tapos natutuwa ako kasi ang stories niya ay life at the campsite, mga gano'n. O kaya mga rules when going to a supermarket. Tapos 'pag pinanood mo, very, very sensible. Alam mo 'yun? Mhm. Ta's nagugulat ako, "Uy, alam niya pala 'yun. Alam niya yung mga ganitong vocabularies." So, parang naisip ko na, ay, siguro nire-rehearse ni Naomi yung mga social skills in a controlled digital environment, parang gano'n. Mhm. Nire-rehearse niya yung scripts. So, this is her way of processing the world. In the clinic setting naman, I always tell the parents na kung ano yung meaningful sa mga batang ito, yun yung gagamitin natin na maturuan sila. May mga kids ako, mahilig sa horses, mahilig sa Jack in the Beanstalk, Passion of the Christ, mahilig sa mga Greek alphabets. 'Di ba parang ang na-nonsense para sa atin. Pero what I do, yung mga horses, gagawa kami ng mga silly stories about the horse. Or yung AAC na core board namin, ang icons, mga Mga horse horse. theme. Oo. Mhm. Yung Jack in the Beanstalk namin, si Jack ilalagay namin sa ibang stories. O kaya si Passion of the Christ, maggagawa kami ng clay, ng Jesus Christ, and then ite-tell niya sa akin yung story, and then we embed mga vocabulary of feelings. 'Di ba? Mhm. Ang ganda, even the parents, natutuwa din sila na hindi barrier or alam mo yun, hindi mo kailangang i-suppress yung mga deep interests nung bata. Kasi iniisip mo na nakakahinder dun sa learning, nakaka-distract. Whereas, Mhm. if you fully support it, mas may expand nga nila yung vocabs nila, problem solving, mas creative sila, and they allow themselves to discover new things. Alam mo yun, kaka-explore nila dun sa certain interest na yun, na discover nila yung other things. They discover new
hobbies, 'di ba? Alam mo si Naomi ngayon, um, I think she's very creative. She's very independent, okay? Pagka may gusto siyang something, Mhm, mhm. she she builds it. Alam mo 'yun, she plans it, she builds it. And it's something na big para sa akin ha, na na alam mo 'yun, Mhm. self-directed learner. Correct. Nice. So, sabi nga ni Doc Janet dito, nag-comment siya, "We cannot fix the symptoms, but we can match and bridge their experiences and skills into a more meaningful life." Totoo po yun talaga. If we support talaga yung interest nila, we find ways, mas less po talaga yung challenge dun. Support natin sila dun, rather than, yun nga parang minsan 'pag feeling nila too much na, ang tendency is bawasan nga or i-limit. Sabi pa ni Doc Janet, "Manual and hands-on learning processes are more effective interventions than just reading information from a book or answering worksheets." Totoo. 'Di ba sinasabi po nila mas nare-remember po ng brain natin kapag may kasamang, movement. So, if Yes. you're having an input, yeah, kung may ginagawa kayong product or may output siya, yung learning is much better kasi hindi lang siya yung one way na naririnig or nababasa pero may kasamang movement and nai-integrate po yun. Mas, Tsaka imagine mo 'yun dun sa nai-impress. brain, 'di ba? Yung ang daming mga neural pathways na naki-create. Correct. Sobrang nice. So, ayun yun na ba yung last tips mo, Mamsh? Yes. I think ang last ko na lang siguro na quote na sasabihin sa kanila is, "When a child is the director of their own learning, there is no limit to what they can achieve." Oo po, 'di ba? So kung iso-support din talaga yung finding ways to support and to follow the child's lead, 'di ba? Kasi we support them dun sa interest na nila. So walang challenge, I mean hindi siya gano'n ka-uphill yung challenge kasi nga yun na yun nandun na yung interest na nila, eh, kuhang-kuha na yung attention, yung motivation, 'di ba, for learning of that. So I'd like to thank you so much, Naomi. Thank you, Mommy Naomi, say bye-bye. Rosie. Thank you for Thank you, Miss joining. Joy. Thank Please you say so thank much, you. Moms, for Thank saying you. yes. Thank Yes. you. Thank you for your time. And so i-upload ko din po ito right after po para mabalikan nila yung episode natin. So thank you po sa lahat ng mga sumali po sa amin. Bye. God bless everyone Bye. Thank you, po. Miss Joy. Bye